Ja Morant, babalik na sa NBA. Walang pagsisisi sa nakuwang suspende at itutuwid na ang buhay. Rason kung bakit si DeMar DeRozan at Alex Caruso ang maititrade mula sa Bulls at Warriors. Hindi na dapat magdalawang isip dito kay DeMar DeRozan. Bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, KD 15 with spike, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang masuspendi sa unang 25 games sa NBA season ay napakahirap sa two-time All-Star na si Ja Morant. Na siyang sinabi sa araw na ito na nagkaroon nga raw siya ng iilang kakilakilabot na araw. Habang ito ay nakafocus na tinatrabaho ang sarili malayo sa basketball. Ang Memphis Grizzlies point guard ay hindi naman sinabi na siya ay pinagsisisihan itong mas-suspendi ng NBA Commissioner na si Adam Silver para sa pangalawang beses sa loob ng 4 na buwan. Naayon pa kay Ja Morant, sa pagtatapos, ramdam nito ang mas mahusay na bagay. Pakiramdam niya natututunan niya ang iilang bagay patungkol sa kanyang sarili, kung ano man ang ginawa nito during sa proseso. Namulat ang aking mata, isang bagay na tila nagbigay ito ng panibagong pananaw sa buhay. Kung papaano ko haharapin ang bawat araw, maging kung papaano ko bubuhatin ang aking sarili. Ang suspensyon ni Ja Morant ay magtatapos sa paparating na Miyerkules. Sa panahong siya ay magiging available para maglaro sa Memphis laban sa New Orleans sa second night sa back-to-back road games. Sinabi ni Morant na siya ay binilang ang mga araw, hanggang sa kanyang pagbalik, at labis na masaya at nagpapasalamat ito na andito pa rin siya sa liga. Ang number 2 overall pick noong 2019 draft, 2023 NBA Rookie of the Year at 2022 Most Improved Player ay nasuspendi. Na may combined 33 games mula noong una siyang nakitang humawak ng baril sa social media livestream noong March 5. Ang unang sinabi ni Morant sa mga reporter matapos tinalo ng Lakers ang Memphis sa playoff noong April, na kailangan nitong gumawa ng tamang desisyon sa buhay. Isang bagay nga raw na ito ay nakakaapekto sa Grizzlies season. Ang koponan na inani noon ang second straight number 2 seed sa Western Conference na nagtagal lamang ng 6 na laban sa postseason. Ang guard ay alam na ang simpleng salita patungkol sa pagiging leader sa Memphis ay hindi sapat. Na para kay Ja hindi niya kayang sabihin sa sarili na siya ay isang pinuno, dahil alam ng lahat na walang maniniwala dahil sa nagawa nitong aksyon. Kaya para sa akin na sagutin ang katanungang ito kasama ang mga salita ay walang kahulugan para sa kahit sino man. Ngunit si Morant ay ang Grizzlies' biggest star at isa sa NBA top young talents. Si Silver ay nilinaw na si Ja ay dapat maabot ang pinakamataas na standard sa liga. Ang point guard na siyang nakikilalang walang takot umatake sa basket, ay hindi na natanong kung meron pa ba itong hawak na baril. Si Morant ay sinabing ang basketball lamang ang kanyang naging therapy sa halos sa kanyang buhay, at ang alisin ang larong ito sa kanya ay napakahirap. Siya rin ay binanggit ang kanyang pamilya at iba, bilang kabilang sa therapy na ito. Pagtatapos pa ni Ja, ang pagbabago ay ang kanyang decision making at kung papaano niya tinatanaw ang patungkol sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At ito ay ang pagiging best Ja, sa abot sa kanyang makakaya. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagbabago nitong ni Ja Morant? Sa kabilang banda naman mga kaibigan, ang araw na ito ay ang pagbubukas ng NBA trade season. Ang lahat ng koponan ay abala patungo sa paparating na February 8 trade deadline, at ngayong araw ay ang panahon na maraming mga manlalaro ang mga eligible para ilipat, matapos nga silang nag-sign ng deals noong off-season. Ito ay nabanggit na ang Chicago Bulls at si Zach LaVine ay bukas para maghanap ng lugar para sa kanilang maximum salaried player ng bagong tahanan. Ngunit si LaVine ay hindi lamang ang tanging manlalaro sa Bulls na naging usap-usapang maaalis sa team, at ang Executive Vice President na si Arturas Karnisovas, General Manager na si Mark Eversley at ang kanilang staff ay nakaasa rin sa maraming pagpipilian. Merong mga ingay sa paligid ni DeMar DeRozan at Alex Caruso sa minimum at sa iba pa. Ngunit ngayon ang Bulls sa loob ng court ay nakapaglaro sa kanilang best basketball sa season na wala itong si Zach LaVine sa lineup. Sila ay naging 5-2 record at nakapag-average ng 28.1 assists sa stretch at nakakuha ng multiple contributions kasama ang balance scoring. Si Kobe White ay naging panimula sa lahat. Si Nikola Vucevic ay nakapag-put up ng double-double na tila naging madali lamang sa kanya ang lahat.
Si DeMar DeRozan ay nakapila na ang assist sa kanya. Si Ayu Dosunmu ay naipakita ang kanyang taglay na galing muli. Naitatama niya ang mga big shots. Si Patrick Williams ay agresibo na ring nakakapaglaro. Si Alex Caruso kung sakaling healthy ay isang reliable 3-point threat at big shot maker, kasama ang kanyang all-defense pedigree. Naayon pa nga kay Coach Billy Donovan, ang kanyang mga bata ay nag-enjoy ngayon sa basketball. Wala sa kanyang pag-iisip na nag-iisip sila ngayon patungkol sa trade rumors. Ang sumunod kasama si Levine sa 3-game road trip, siya ay na-engage kasama ang mga teammates sa positibong bagay, sa upbeat fashion. At ito ay halos naramdaman nila na ang team na ito ay nasa pagbabangon kumpara sa isang koponan na patungo sa pagre-rebuild. Ito ang naging dahilan kaya ang direksyon ni Karnisovas at ng company ay hindi pa ngayon napagdesisyonan. Ang ligtas na hula at paniniwala sa loob ay ang mailipat pa rin si Levine. At mananatili ang mga batang players na sina White, Dosunmu at Williams. Ang dalawa ay nasa unang value contract at ang isa naman ay patungo sa restricted free agency, para maipagpatuloy nila ang development. Habang si DeMar naman ay papirmahin ulit gaya kay Vucevic noong huling season. Ngunit nagkaroon ng reasonable scenario kung bakit si Levine ay mapapanatili pa rin sa Bulls at ipagpaliban ang February 8 deadline. Habang ang dalawang panig ay gustong makahanap ng deal at mapanatili ang professional relationship, ang kanyang kontrata naman ni Levine ay napakahirap mailipat sa trade. Ang skill set ni Levine sa shooting, athleticism, at 3-level scoring ay totoo namang angkop sa Bulls. Kung papaano nila sinusubukang maglaro. Kasama ang kanyang elite 3-point shooting at efficiency at abilidad na umatake sa rim, siya ay isang modern NBA player. Para naman sa party ni DeRozan, ang kanyang hinaharap rin ay wala pa sa kasiguraduhan sa Bulls. Sinabi ni Karnisovas sa publiko na gusto niya itong mapag-resign. Ngunit kung babalikan, ito ay nabigo bago pa man nagsimula ang season. Si DeRozan na siyang magiging unrestricted free agent. Ang Bulls sa ngayon ay lumitaw na nagmamasid pa at gustong tignan kung paano nga ba aayon ang mga bagay-bagay. Ayon sa NBC Sports Chicago, ini-report na ang management main focus ay ang hinaharap nitong ni Levine. Mayroong 3 taon sa halagang $138 million na natitira matapos ang sisong ito. At isali mo pa ang 15% trade kicker na pwedeng ma-waive. Kung pag-uusapan ang punitive collective bargaining agreement sa luxury tax teams, ito ay napakalaking kontrata para kunin. Ang Los Angeles Lakers ay ang naging most consistent na naging usap-usapang spot. Ngunit naipanalo nila ang in-season tournament at nakapaglaro ng maayos sa sisong ito kung sakaling healthy. Ang kanilang off-season addition ay marahil na sa ibang manlalaro para mag-improve. Kung ang market ay ma-develop kay DeRozan sa pagitan ngayon at sa paparating na February 8 deadline, ito na ang trabaho ng mga executive para makinig sa mga offers. Parehong bagay na rin kay Alex Caruso. Ayon sa league source, dati na nga noong inulat sa NBC Sports Chicago, na ang New York Knicks, Golden State Warriors at Los Angeles Lakers, kabilang na rin dito ang Philadelphia 76ers at Miami Heat ay naging usap-usapang na-engage para sa mga manlalarong sina Zach LaVine, DeMar DeRozan at Alex Caruso. Ngunit tila sa nakikita ang Golden State lamang ang tanging koponan na nangangailangan ng major changes kumpara sa ibang koponan na nabanggit. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.